Tutor Rica Marquez and welcome po sa ating munting channel, Tulay sa Tagumpay. Today po, ang isi-share ko po sa inyo ay balikan po natin yung ating bakal na pininturahan po natin ng epoxy primer. Okay, so ang ginawa po natin dito is tinanggal po natin ang rust dito gamit ang rust converter, tapos nilinis po natin at nilagyan po natin ng epoxy primer. So ang epoxy primer, kagandahan sa epoxy primer ay matibay siya, kaya pwede po siyang marami pong pwedeng i-top coat sa kanya na pintura na hindi po siya bumibigay. So this time, ipapakita ko po sa inyo ay pipinturahan po natin yung isang part ng epoxy enamel, kasi ito epoxy primer. Ang sistema po talaga dapat niyan ay epoxy primer din epoxy enamel. Okay? And lagyan din naman natin ng quick drying enamel yung isang parte. So lagyan natin ng tape. Okay. So ito yung may primer. Ito ay lagyan natin ng epoxy enamel at yung kalahati ay lalagyan naman natin ng quick drying enamel. Okay, so ganun lang po yan. Yan, tapos tayo mag-tape. So ang unahin ko po ay light blue na na quick drying enamel. So here we go. Lagyan po natin. Okay. So ang maganda kapag katulad nito, pula yung red oxide yung primer mo, tapos yung top coat mo ay blue, kitang-kita mo kung alin yung hindi tinamaan ng yung top coat. Kaya saradong-sarado yan. Yan ang advantage po kapag magkaiba yung kulay ng iyong primer at saka ng iyong top coat, no? Kaya po sa mga pangkotse, yung mga sistema na mga pintura, ang ginagawa nila, ibang kulay talaga ang primer kaysa sa lalo-lalo na may clear coat. Okay? So wait muna natin yan habang inaantay natin. Ituturo ko naman po sa inyo paano naman paggamit ng epoxy enamel. So ito madali lang kasi quick drying enamel lang to. So simple lang siyang i-apply. So ang epoxy enamel, katulad nung epoxy primer na dito sa part 1 na ginawa natin, part 1 nito, may mixing ratio din siya. Okay? So ang ginawa natin nung part 1 ay nagsukat po tayo. Yan. Ang mixing ratio kasi niyan is 3:1. And again, kung sa bahay nyo, mas maganda kung pantay ang inyong canister, ang lagayan. Okay? So, lagyan lang po natin ng konti. Dito lang yung gagamitin natin. Since 3:1, hatiin po natin to sa 4. Okay? Yan. Yan. 1, 2, 3. Ito yung base. Yan, and ito po yung catalyst. Okay? So base, ito catalyst. Okay? So yan. 3:1. So lalagyan ko po muna yung base ng pintura. Sakto na ba? Hindi ba? Okay. Medyo maamoy lang talaga pag epoxy. Yan. Medyo ano. Okay. So yan na siya. Ang hirap pag dito sa studio kasi lahat ipapasok mo. Kaya punas-punas na lang ng mga gamit.
So, yan na po, 3-part na siya. Nandito, hindi lang kita kasi natakpan ng kulay. Pero yun nga, 3:1. So, 3-part, tapos 1-part. 3-part, 1-part naman yung catalyst. So, since epoxy enamel, epoxy reducer ulit, no? Yan, dali niya malinis. Okay? Epoxy reducer ulit ang kanyang panglinis. And, syempre, lalagyan natin ng 1-part na catalyst. Okay na ba? Yan. 3 parts sa 1 part. So, 4 na parte. Haluin natin. So, yan na siya. Halo na siya. Steady po natin for 10 minutes bago po natin i-apply dito sa ating substrate. 10 minutes has gone, no? And ito na po, pipinturahan na po natin ang ating nahalong epoxy enamel. Okay, nasa na yung brush ko? Wait. Yung brush pala ang hindi ko nahugasan. So, ito na. May brush pa ako dito. Masyadong malaki. Okay. So, yan, pipinturahan na po natin. Masyadong malaki lang yung brush. And yan. Yan ang kagandahan. So, tingnan nyo po, ang pinakita ko po sa inyo ay ang kagandahan ng epoxy primer ang gamit na primer. Kasi pwede siyang gamitan ng ibang klaseng kumbaga yung ibang pintura, pwede siyang gamitin, hindi siya kukulubot, no? Hindi siya lulusawin ng ibang klaseng pintura. Okay? Yun po ang kagandahan niyan. Kasi kung yung QDE papatungan natin itong epoxy enamel, sureball yan, kukulubot po yan. So, ang epoxy enamel, epoxy primer, pinatungan ng QDE, hindi po kukulubot yan. Pero kapag metal primer, pinatungan ng epoxy enamel, kukulubot po yun. Kasi mas matapang po ang thinner ng epoxy enamel. Okay? So, ito, mas mataas na grade, kaya hindi po siya bumibigay. Okay? So, yan na po yan. Okay? Ganyan na po siya. Wait na lang po natin na mga 1 oras or depende. Minsan less than an hour or minsan susobra sa hour, depende sa humidity bago po tayo mag-recook. Okay? So, yun lang po ang ating lesson for today. Sana po may natutunan kayo. At kung may mga katanungan kayo, just comment below lang po at sikapin po nating masagot. Okay? Once again, ito po ulit ang inyong pambansang paint tutor, Rica Marquez. Good day.